Kung isa ka po sa mga matagal nang humahawak or nagbabantay kay XRP, tiyak na napansin mo na ang kanyang medyo matagal na pananahimik. Pero ayon po sa mga eksperto, ang katahimikang ito ay maaring sinyalis ng isang napakalaking pagsabog ng kanyang presyo. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Credible Crypto, si XRP ay maaring mag-surge hanggang sa presyong $32 at posibleng mangyari ito dahil sa isang pattern na tinatawag na consolidation. Pero, teka, ano nga ba ang consolidation pattern? At bakit sinasabi ng mga eksperto na mukhang bullish or positive ang galaw na XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng consolidation at bakit po ito mahalaga kay XRP. Ang consolidation ay isa po itong yugto kung saan ang presyo ng isang crypto tulad ni XRP ay tila umiikot lamang sa isang maliit na range or price range sa loob ng matagal na panahon. Sa madaling salita ay hindi siya masyadong gumagalaaw, ayan, pataas or pababa. Pero wag po tayo magpapalinlang dahil ayon po sa mga analyst, kapag matagal po ang consolidation at nangyari ito sa itaas ng dating resistance, ibig sabihin lang nito ay naghahanda na si XRP para sa isang malakas na galaw pataas. At yan nga ang nangyayari kay XRP. Mahigit 8 months na po siyang nananatili sa itaas ng kanyang dating all-time high na $1.90. Sa ngayon ay stable pa rin po siya sa bandang $3.60 at ayon po sa mga charts, ito ay isang bullish sign. Ayan, ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Elliott Wave Theory kay XRP. Ayan, kung narinig mo na ang tinatawag na Elliott Wave Theory, ito ay isang technical analysis tool na ginagamit para hulaan ang galaw ng presyo batay po sa psychology ng market participants. And ayon po kay Credible Crypto, ang unang wave ni XRP ay nagsimula noong tumaas siya mula po sa presyong 0.50 hanggang $3.60. Ito daw ang wave 1. Ayan. Ngayon nasa wave 2 na raw si XRP, ang kanyang consolidation phase. At ang susunod po na wave ay ang wave 3 kung saan ay ang karaniwan. Yan, ang karaniwang ang pinakamalakas sa mga wave. At sinasabi po ng analysis na kapag pumasok po si XRP sa wave 3, pwede po siyang mag-surge sa pagitan ng presyong $8 hanggang $12. At kapag naabot po ang wave wave 5, posibleng umakyat pa siya ng hanggang $32 bago po sumapit ang taong 2026 or next year. Ayan. Ano naman po ang mga developments kay Ripple na pwedeng magtulak ng presyo ng XRP pataas? Yan, una po sa lahat ay matatapos na raw ang halos apat na taon na kaso ng SEC laban kay Ripple. Ayon po sa balita ay umatras na si Ripple sa kanyang cross appeal kung saan ay isang malinaw na sinyales na gusto na nilang tapusin ang legal battle. Ikalawa ay nag-apply na po si Ripple para sa isang National Banking Charter at saka Federal Reserve Master Account. Kapag na-aprubahan po ito, pwedeng maging crypto bank itong si Ripple. Ang unang ganito, yan, siya po ang magiging unang ganitong klase ng bangko sa buong mundo. Sabi pa ng XRP developer na si Ginoong Vincent Van Code, yan, they will be the very first crypto bank. At ito raw ay isang malaking turning point sa kasaysayan ng crypto. Kapag nangyari ito,
posibleng maging bridge asset si XRP para sa mga traditional banks at saka financial systems. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang papel ng RLUSD at ang mga CBDC partnership sa hinaharap ni XRP. Dagdag pa sa growth strategy ni Ripple ay ang paglalabas po nila ng RLUSD kung sana isang stable coin. Kasabay nito ay ang pag-expand po ng Ripple Net na posibleng gamitin sa mga international payments. At hindi lamang po yan. Nakipag-partner na si Ripple sa mahigit 50 countries or 50 mga bansa para tumulong sa pagbuo ng mga CBDC or central bank digital currencies. At ang papel ni XRP ay gamitin bilang bridge asset para sa palitan ng mga digital currencies sa iba't ibang bansa. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito? Ano naman ang posibleng epekto ng XRP ETF? Yan, isa pong napakalaking factor na pwedeng magpaangat palalo sa presyo ni XRP ay ang posibilidad ng isang XRP spot ETF. Sabi ng mga analyst, kapag naaprubahan daw po ang XRP ETF, maaaring pumasok po ang 20 hanggang 50 billion dollars na institutional investments. Sa ngayon, tinatayang nasa 87% na ang chance na maaprubahan ito kung sana isang napakalaking trigger para sa susunod na bull run ni XRP. Ngayon ay gaano naman po kaaktibo ang XRP network ngayon? Hindi rin po papahuli ang XRP sa network activity. Sa loob lamang ng isang araw ay umabot po sa mahigit 1.6 million transactions ang naitala or na-record. Mahigit $500 million na po ang na-transfer sa pagitan ng mga wallets. Ayon sa mga analyst, ang ganitong activity ay kadalasang sinyales ng paparating na malaking galaw sa presyo. At ngayon, ang pinakahuling tanong natin dito ay pwede ba talagang umabot sa XRP sa presyong $32 o mas mataas pa? Ayan. Ayon po kay Ginoong Vincent Van Code, isa sa mga kilalang XRP supporters, ay hindi daw ito hype lamang. Hindi raw siya propeta, pero malinaw raw ang direksyon ng XRP. Base po sa institutional support, real-world use cases at regulatory clarity, ang target po na $30 to $50 ay posibleng maabot sa susunod na market cycle. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Kung totoo man ang prediction at kung makuha natin si XRP sa mababang presyo bago po ang rally, malaki po ang potential gains na pwede nating makuha. Sa ganitong setup ay may chance po tayong umangat. May chance po na umangat ang ating kapital ng 10 times or higit pa. Pero kailangan pa rin po natin na mag-ingat. Ang crypto market po ay volatile at saka unpredictable. Kaya hindi po pa rin po sapat ang hype. Dapat ay meron din po tayong sariling research. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si XRP ay parang isang leon na matagal nang natutulog. Tahimik po siya pero meron po siyang tinatagong lakas. Ang matagal na consolidation ay sinyalis po ito ng preparasyon. At kapag pumutok na ang kanyang presyo, baka hindi na natin siya mahabol. Ang mga developments kay Ripple mula po sa kanyang legal victory hanggang po sa banking charter at CBDC partnerships ay hindi po basta-basta. Ito ay mga konkretong hakbang para i-integrate si XRP sa real-world finance. Kaya ang tanong na lamang ay handa na ba tayo kapag dumating ang breakout? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.